Happy birthday, Mommy! I'm sorry I can't be there. Marami pa akong kailangan gawin dito. And I promise, kapag natapos lahat to, ako na bahalang mag-organize ng party mo. And I'm so sorry, alam ko 50th birthday mo, wala ako. Gustuhin ko man, mahirap eh. Pero promise ko sa'yo, hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay pag uwi ko. And gusto ko rin pong magpasalamat sa lahat sa inyo na nakadating ngayong gabi. Sa family ko, kay Daddy, kay JR, tsaka kay Athena for making this possible. Sa mga tulong po ng angels ni Mommy at sa lahat po sa inyo na nag-participate at tumulong mag-organize para mabuo tong 50th birthday ng Mommy ko. I would like to share with you a little story about me and my mom, about our relationship being mother and daughter, my best friend as a best friend, and I think my worst enemy. Let me relate it to you through a poem that I wrote myself. Sana po bigyan niyo po ako ng time, and here it goes. Pang-anim sa 7 anak ni Marciana at Hilarion, naging mabuting kapatid noon hanggang ngayon. Tahimik, maaruga at malinis sa bahay, kaya proud si Amang noong siya'y nabubuhay. Matalino, masinop, pag-aaral ang kanyang prioridad. Ni minsan di naging pabigat at naging responsibilidad. Natutong kumilos mag-isa, gusto niyang umangat, maiba. Naging mabuting kaibigan sa lahat, kahit ang meron lang siya ay sapat. Hindi siya nagsimula ng kahit na anong away, dahil siya'y laging andyan para lang dumamay. Nang siya'y nag-aral ng kolehiyo, doon niya nakilala si Rodolfo. Isang chick boy babaero noon. Kabiyak, asawa na niya ngayon. Sa aking pagkakaalalang nabahagi niya, si Rodolfo daw ay ang masugid niyang humahabol sa kanya. Di sumang-ayon si Rodolfo dahil sa kakapuhan daw niya maraming nagre-rumble. Mahirap ang buhay magkasintahan, kaya lagi na lang silang nagde-date sa simbahan. Ang tanging gusto lang ni Norma ay marespeto at makadiyos. At dahil malakas siya sa kanya, binigay ay lubos-lubos. Sila ay nagsama, di na nakatiis kumbaga. Naging ulirang may bahay dahil ito ang pangako niya habang buhay. Nagkaroon ng bunga ang pagsasama, kakaibang kagalakan ang nadama, nang isilang ang panganay na't pinakamagandang regalo na magbigay. Isang malusog na babae ang panganay, di makakaila dahil sa kamukha ang tatay. Ngunit isa lang ang maaaring sa kanya'y nakuha, iyon ay ang kanyang mapupungay na mga mata. Matapos ang 3 taon, nagsilang ulit, lalaki namang nagkataon. Ang pamilyang hinangad ay kompleto, iyon ay sapat sa kanya at siya'y nakontento. Sa insular life siya'y naging ahente. Pinagmalas niya ang galing sa iba't ibang parte. Sa Negros, Tugigaraw, Bulacan at Quezon Ave. Kahit saan, she can feel the success and love. Madaming napatunayan, ngunit ni minsan di nakakitaan ng kayabangan. Tumaas man ang kanyang katungkulan, ni minsan di nawala sa isipan na mayroon siyang matutulungan. Labas-pasok sa ospital, sakit sa likod. Pag siya'y nasa trono, ano ang aking maipaglilingkod? Maraming gusto siyang pabagsakin, ngunit ilang beses siyang hamakin, ngunit di nagtagumpay sa kanilang balak. Dahil di lang siya mabait at masipag, siya rin ay may utak. Lahat ay pinanalunan each category. Nasa bahay ang lahat ng trophy. Kahit sa kanyang pagsisikap sa pagtatrabaho, ni minsan di ko nakita ang kakaibang kaluho.
Habang ito'y aking isinusulat, di ko makailang di ko ako mamulat sa pinagdaanan niya na tinatawag kong ina. Ako ay naging sakit sa ulo, di ako natututo. Ako'y lagi niyang napapalo noon dahil sa mga test papers kong tinatago. Di ako sumusunod sa kanyang sinasabi. Para sa akin, bakit di na lang siya naging pipi? Bawal ito, bawal yun, bawal ganyan. Ang kasiyahan ay nasaan? Habang ako'y lumalaki, nakatatak na sa aking sarili. Killjoy si Mami. Bakit di siya naging katulad ni Daddy? Para sa akin, siya ang kontrabida. Laging masama sa aking pelikula. Mali ang lahat ng aking ginagawa. Sa aking pagkilos, pananamit at pagsasalita. Umabot na sa puntong kami ay nagkakasagutan. Di ako nagpapatalo ng sumbatan. Di kami magkaintindihan. Wala na, tapos na, buhay kong walang katuturan. Madaming nangyari na di ko plinano, pero may magandang resulta kahit papaano. Dumating ang anghel sa buhay ko, at aking mga pananaw ay nagbago. Napakahirap niyang tanggapin na buhay ko'y nagkaganito. Sinisisi niya ang kanyang sarili, di mawari, nalilito. Saan siya nagkulang? Masakit iyon para sa isang magulang. Ni minsan di ko siya nakitang umiyak. Ni katawan niya di ko nakitang bumagsak. Nakita ko sa ang katatagan niya para sa akin. Kahit sa mata ko'y nakikita ang sakit. Kahit sa mata niya, nakikita ko ang sakit ng damdamin. Ilang beses ko siyang napaiyak. Ilang beses ang kanyang puso'y nabiyak. Ilang beses kong hindi ibinigay sa kanya ang respeto. Naging masama akong anak sa lahat ng aspeto. Pero lagi niya akong tinatanggap na parang lasyang masamang saking hirap. Nadama sa aking hirap. Kinakalimutan niya ang lahat-lahat para maibang kabanata naman ang aming maibuklat. Kami ngayon ay nagkakaintindihan. Di pa rin nawawala ang tampuhan. Pero tuwing naalala ko ang kanyang sinabi, "Anak, kaya binigay sa'yo si Athena ng maaga para ma-realize mo kung ano talagang ibig sabihin ng ina. Wala yung hatred na nafe-feel mo sa puso mo para sa akin dahil ang gusto ko lang ang best para sa'yo, para sa inyo." I love you very much, Mommy, and alam mo yan, na lagi kong sinasabi sa'yo na kahit anong mangyari, andito lang ako, di kita iiwan. Di mo na kailangan magtrabaho, pero di ka tumitigil para sa amin ni JR and Athena. Thank you for always being there for us. For me, to give me advices when I'm lost. Thank you for giving me options in life. For picking me up every time I fall. Thank you for believing in me and understanding my moods. For teaching me to value family. Thank you for pushing me to do my best. Thank you for not giving up in times that I don't know what to do. Thank you for taking care of Athena, for teaching her everything about life. Mommy, I can say all the things about you. Good things. Adjectives are endless. But let's make this one short, kahit na mahaba na yung sinabi ko. You are my superwoman. Alam ko she does not exist, pero you embodied her. You're a daughter, sister, wife, mother, grandmother, insurance agent, unit manager, housewife, friend, server of God, pharmacy owner, teacher ni Athena, suki ng UERM, cook, katulong, planchadora, labandora, o ikaw na lahat. Ano pang kulang? Mommy, enjoy your life. I thank God for all the hardship that we encountered, and we are still blessed at andyan pa tayo.
kahit sakitin, you accomplished so much for 50 years. God is good. You helped your family and others to become successful. A good example and a good follower of God. I love you, Mommy. Can't wait to be with you soon. Happy birthday. I'm so, so proud of you. I love you. Happy birthday. Enjoy your birthday.